Isang mapagpalang araw. Muli, kay Kristo, laging panalo. Magandang araw sa bawat isa. Tayo po'y muna manalangin. Aming Ama, sa oras na ito, muli po, O Diyos, kami ay humihingi ng tawad, ano man ang aming pagkakamali, mga pagkukulang, mga kasalanang nagawa laban sa iyo, O Diyos, sa isip, salita at gawa. Patawarin mo kami at linisin, hugasan ng banal na dugo ng Panginoong Hesus upang malinis kami sa lahat naming mga kasalanan. Salamat po sa biyaya ng kapatawaran sa pangalan ni Hesus. Amen. Muli, pag-usapan natin ang kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. 5 katotohanan sa buhay mo, kapatid, sa buhay ng bawat tao. Number 1, ikaw ay isang makasalanan. Sinabi ng Biblia, Roma chapter 3 verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Huwag ka ng mga tuwiran, kapatid. Ang salita ng Diyos ay totoo at makapangyarihan. Pangalawa, ikaw ay mamamatay. Hindi lang ikaw, ako, lahat tayo ay mamamatay. Muli sinabi sa Biblia, Roma chapter 6 verse 23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo na ating Panginoon at tagapagligtas. Malinaw, mamamatay tayo, ngunit buhay sa pamamagitan ni Kristo ang ating makakamtan. Pangatlo, ikaw ay hahatulan. Sabi po ng Hebrew chapter 9 verse 27, itinakda sa mga tao na minsan lamang mamamatay, pagkatapos ay ang paghuhukom. Hindi mo ito pwedeng iwasan, kapatid. Ito ay itinakda ng Diyos. Naka-appoint po ito, nakatakda, hindi mo pwedeng pigilan. Ang Diyos lamang ang may kapangyarihan sa buhay at kamatayan. Kaya dapat mong pag-isipan, kapatid, palagi. Dahil lahat tayo haharap sa hukuman ni Kristo sa katakdang panahon upang hatulan ayon sa ating mga ginawa, mabuti man o masama, habang tayo nabubuhay sa sa ibabaw ng lupa. Kaya pag-isipan nating mabuti ang pagbabalik loob sa Diyos. Amen? Number 4, hindi mo kayang iligtas ang sarili mo. Sinasabi ng kanyang salita, Efeso chapter 2 verse 8 hanggang 9. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. Ang kaligtasang ito ay kaloob ng Diyos, hindi mula sa iyong sariling lakas o kakayahan. Kaya hindi ka pwedeng magmalaki sa harap ng Diyos. Ang 5, si Jesus lamang ang pag-asa ko. Pag-asa mo, pag-asa ng lahat ng tao. Maliban sa Kanya, walang ibang pag-asa para sa kaligtasan ng bawat isa. Ang sa Kanyang salita, Juan chapter 14 verse 6, sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang sino man ang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Nasaan po ang Diyos Ama? Hindi po ba nasa langit? Kaya kung nais mo makapasok sa langit, si Kristo ang kailangan mo, hindi ang relihiyon. Kaya sa oras na ito, muli, tinatawag ng Diyos ang pansin ng bawat isa sa atin. Lalo ka na, kapatid, ano man ang ginagawa mo, ano man ang kasalukuyang sitwasyon mo, si Kristo ang kailangan mo. Amen po. Gawa chapter 4, verse 12. Muli po pinatunayan ng kanyang salita, kay Kristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit ay walang ibinigay ang Diyos Ama sa ikaliligtas ng bawat tao, kundi si Kristo lamang. Walang dapat pagtalunan, walang dapat pagdiskusyonan. Isa lang po ang kailangan, tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Bakit? Kay Kristo, laging panalo. God bless po sa inyong lahat. Muli, ito ang inyong lingkod, Pastor Bong Morgan ng JCSJO Batasin Outreach, Taytay Rizal. Sumayin niyo po ang pagpapala ng Panginoon.